Hi guys, this is Seds TV and today medyo ibang content muna tayo. Hindi ako madalas gumawa ng ganitong klaseng video pero sa tingin ko napapanahon na para pag-usapan tong bagay na to. To give you a background, mahilig talaga ako manood ng mga historical movies, yan, mga war movies and documentaries about war and about history. And isa sa mga pinaka-favorite kong panoorin is yung World War II documentaries. At doon, marami ako natutunan about war, kung gaano kabrutal ang digmaan, kung gaano karaming inosenteng buhay ang nadadamay pag mayroong digmaan. So, magandang documentary siya guys. So, available siya sa Netflix. Yan, panoorin nyo guys. Tapos ngayon, meron ako napanood na documentary about Vietnam War. Ang title niya, Turning Point, The Vietnam War. So, doon makikita nyo kung ano ba yung mga nangyari nung panahon ng Vietnam War. Pero ngayon, meron akong i-share sa inyong kwento na isa sa mga pinakamadugong pangyayari sa Vietnam War. Quick background lang, noong late 1950s hanggang 1960, nahati ang Vietnam sa dalawa. No? Yung Northern Vietnam is controlled by the Communists and the Southern Vietnam is supported by the United States. Ngayon, dahil sa magkaibang ideolohiya at agawan ng kapangyarihan, patuloy ang tensyon at conflict sa pagitan ng dalawa. Nagkaroon ng mga labanan, insurgency at political instability sa South Vietnam. So to cut the long story short, tuluyang lumaki ang gulo sa South Vietnam at nakialam ang Amerika. At nagpadala ng libu-libong sundalo at doon nagsimula ang Vietnam War. Now, I will tell a story to you na naging part ng pangyayari sa Vietnam War. Maagang maaga noong March 16, 1968, sunod-sunod na helicopter ang dumating sa My Lai village sa South Vietnam. Tapos ang lugar ay dineklara nilang hot zone. Ibig sabihin, inaasahan ng mga sundalo na merong mga kalabang nagtatago doon or ang tinatawag nilang Viet Cong, no? Mga guerrilla sa Vietnam. Ngayon, may isang Amerikanong reporter na sumama sa operasyon. Tapos habang pababa pa lang siya sa helicopter, sunod-sunod na yung putukan na naririnig niya. Tapos habang pababa siya, habang papalapit siya dun sa village, parang may kakaiba siyang napapansin. Maraming putok ng baril, pero wala namang balang tumatama sa paligid nila. Wala namang palatandaan ng tunay na labanan. Ngayon, nung pagbaba niya, at habang naglalakad siya papalapit sa baryo, doon niya unti-unting na-realize na merong mali sa nangyayari. Ngayon, paglakad niya papasok sa baryo, nakita niya yung mga sundalong Amerikano na nakaposisyon sa paligid ng village at ng mga kabahayan. Pero ang pinuputukan nila ay hindi armadong kalaban, kundi mga sibilyan, mga magsasaka sa palayan, mga matatanda, mga babae, at mga batang walang kalaban-laban. Now, merong isang clip from the documentary na pinapanood ko ngayon. Let's watch this. I noticed a small child who was walking out like he was looking for his mother in the group, and I was going to take another photograph. The GI came right along beside me. As I'm about ready to take the picture, he shot this kid. I asked him why. He just looked at me, turned around, and walked away. Never said a word. Never said a word. Grabe. Nakakadurog ng puso yung pangyayaring yon. Isang inosenteng bata na walang kinalaman ang nadamay sa digmaan. Nakakalungkot isipin yung mga ganong klaseng pangyayari. Ngayon, matapos ang ilang sandali, may mga sundalo rin na nakapansin sa nangyayari at sinubukan nilang pigilan yung walang habas na pagpapapatok ng mga Amerikanong sundalo sa mga sibilyan. Pero huli na yung lahat. Sa loob lamang ng 2 oras, mahigit 500 sibilyan ang nawalan ng buhay sa baryong yon. At yung tahimik na lugar ng My Lai ay ngayon ay simbolo na ng isa sa pinakamadilim na sandali sa Vietnam War. Ngayon, nakakatakot pa rin isipin na parang hindi pa rin tayo natuto sa history. Sa dami ng gulo, ng tensyon sa mundo ngayon,
parang laging meron pa rin posibilidad ng panibagong digmaan. History keeps warning us. But are we listening? Sana balang araw, mas piliin ng mundo ang kapayapaan kaysa digmaan. Dahil kapag nagsimula ang gulo, lahat tayo talo. This is Seds TV, at kung may natutunan kayo sa videong to, share it para hindi makalimutan ang kasaysayan. Peace yo.